Master Jet, please hide my identity. 8 years na po ako sa DepEd. Gusto ko po sana nag-apply ng 4G1, yung sa USA po. Kaso sabi ng mga kasama ko, may bagong memo daw po sa Region 12 na if mag-resign ka daw, need daw po bayaran ng full lahat ng loans sa banks and sa GSIS. Unlike before na pwedeng i-over-the-counter installment. I need your advice po sana if totoo po ba or pwede lang ba ako mag-installment. Ito po yung mga banks na meron na siyang utang. So, di ko na po pinakita yung pangalan ng mga bangko. Basta included po dyan yung Land Bank at saka po sa GSIS. Ito po, unang-una ay hindi po ako aware. Wala pa akong alam if mayroon pong memo sa region po ninyo, no? So, baka po meron, siguro yung mga personnel po sa division office, baka may alam po sila if may ganyan po na memo or yung mga AO po ninyo, if may memo talaga from your region na dapat talaga na full payment sa GSIS at sa mga bangko bago kayo papayagan o bago pipirmahan yung clearance ninyo for kapag nag-resign ka. Ngayon, isa pa pong bagay, yung mga loans na yan na nakadeduct sa ating sahod ay tinatawag po yan na APDS loans, no? Automatic Payroll Deduction System. So ngayon, kung ikaw po ay nag-resign, ay hindi na po sila mag-qualify under the APDS. So kapag hindi na po sila qualified, then there's no reason na sila ay patuloy pa rin na mag-follow doon sa terms and conditions ng APDS loans. Kasi nga, disqualified na sila kasi nag-resign ka na. Hindi na sila makakadeduct sa sahod mo. Ngayon, sa part po ng GSIS, kapag ikaw ay nag-separate from your agency, yung utang mo will be considered as due and demandable. Ibig sabihin, yun nga, dapat mong bayaran in full yung utang mo. What if hindi mo bayaran? Ang mangyayari ay magkakaroon ng 18% per annum na interest rate. Interest plus penalty. Yun po yung nasa terms and conditions ng loan ng GSIS kapag due and demandable. Again, bakit naging due and demandable? Kasi hindi na po siya makakadeduct from your salary, which is yun po yung mode of payment, no? Hindi na siya makakadeduct kasi nag-resign ka na. So, hindi na siya sakop ng doon sa 6% na interest, maging due and demandable na 18% na kung hindi mo siya babayaran. Well, pwede din naman po, no, na ganun yung sa GSIS kasi, pwede mo pa rin po yung masettle kahit ikaw ay nag-separate na. No, pwede po yun. Ngayon, itong mga bangko ay siguro ganun din po, no? Kasi automatic payroll deduction system din yung mga loans na yan. So kapag nag-resign ka na, hindi na sila makakadeduct, wala nang remittance, so pwede maging due and demandable na rin, no? Depende po yun sa policy ni bangko. So hindi na rin yung interest ni DepEd yung kanila pong kukuliktahin. Kasi hindi na yun salary loan ng DepEd personnel. Kasi hindi ka na DepEd personnel, nag-resign ka na. So ganun po ang mangyayari. Yung mga naririnig ko lamang po, no, ay nire-require lang sila yung mga magre-resign ng agreement with the banks na patunay na sila, itong borrower na to na empleyado na mag-resign ay nagpaalam sa bangko, nagbigay alam na siya ay magre-resign na at sila ay nagkasundo kung ano yung magiging mode of payment sa balanse ng kanyang utang. Agreement lang nila, tapos papayagan at pipirmahan na yung clearance. Kasi yung utang ay hindi naman po sa DepEd, kundi doon naman po sa bangko. Kaya I'm not really sure kung yung memo ba, if meron man, ay talagang to require for a full payment o baka pwede na yung agreement lamang with the bangko. Isa rin po yun sa dapat po ninyong tingnan kung ano talaga yung nalaman po ng memo na yan if meron man po. So, pero yung ano talaga, yung agreement with the banks, that is really necessary. Kinakailangan po na magpaalam tayo because malalaman din naman po yun ng bangko, no? Magiging dishonest na rin po tayo if tayo ay bigla mag-resign tapos
hindi po tayo nagpapaalam o nagbigay alam sa kanila. Anyway, kung tayo naman po ay nag-meet with the banks for an agreement, pwede naman po natin bayaran yon from whatever na ma-earn natin doon sa US, no? Kung sa case po ng ating sender, at bayaran over the counter yung loan doon. At least man lang alam ni bangko, no? At meron kayong agreement. So yun po yung sa pagkakaintindi ko dyan. Pero first assignment po ninyo ngayon, alamin po muna ninyo. Pwede po kayo magtanong sa AO ninyo o kaya sa division kung ano ba talaga yung laman ng sinasabi pong memo na yan na dapat bayaran in full yung mga utang bago ka papayagan na mag-resign.